Karambola, tuwing umaga. Oh, karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIG 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Lacsamana at Jonathan De La Cruz. Morning. Wala po si Bones Floro rito. Wala. Walang nagpapalusot dito ngayon. Wala. Ang pinag-uusapan natin yung 6 daw na former secretaries. Lakas naman nung nag-convene Sino nag-convene nito? Yung convener niyan. Lahat ng Magaling. ex-health secretary. Diba? At PhilHealth. Ba't hindi na nila, sinalin na sana nila si Ted Herbosa? Ay, hindi. Chairman siya ngayon ng PhilHealth eh. Hindi pwede. And he is a yung member- pinalitan niya, sino ba? He's a member of the cabinet. So Yung pinalitan niya, hindi. Ang lupit eh. malupit. So ngayon, ang laki-laki na nung sumali pa yung Catholic Church. Tapos may signature campaign pa. May petition. Oo eh. At the same time, may court case ito. Ginagalingan. Ha? Ginagalingan ba yun? Bakit hindi kayo kaya mag-petition tungkol sa mga nagugutom? O kaya tungkol sa paggamit mismo ng pondo ng PhilHealth. Ayan ang dapat. Ang DSW raw po, gusto nila, taasan pa yung budget para sa food stamp. Naku, food stamp na naman. Bakit? Yung ideya na yan, ni-roll out na ba nila yan? No? Walang gutom, 2027. Yan, na-roll out na yan. Na-roll out na. Oo, food Siguro- stamp program po. Gusto kasi ni Secretary, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, mas madami daw po ang mabigyan ng libreng ng pagkain, ng food stamp. Ang maganda sana, Ang target po this year, 300,000 lamang. Tapos, another 300,000 in 2025. By 2026, 400,000 na. ang maganda ho sana ang gawin ni Secretary bago maghingi stamp? ulit na additional. Ipakita lang Na? proof of life as far as the Yan original. nangyari ba? Oh, yes. Nakabuti ba to? Itong 300,000 na naging beneficiaries, ito, before and after. Nabigyan namin sila ng food stamps for the past 12 months, ganito. Ang kanila, ganito sitwasyon niya dati. Ito ngayon, siya. Yung ganon. Kasi daw po, kapag taon-taon na papalaki niya ang nabibigyan ng food stamp, mas madali raw natin masusolusyonan ang poverty dito sa Pilipinas. Wala ang gutom. Although may additional funding po na kailangan na no, di ba? Monthly po per family 3,000. Ngayon, yung food stamp na yon, pwede mo ipagpalit sa mga accredited stores. Yan, yung food stamps. Yun na style. Excuse me. Baka kamukha nangyari sa Amerika, pinambibili ng alak. Hindi, tsaka, yung nga yung gusto natin malaman dito. Kasi, as a matter of fact, the entire ayuda system should really be looked into by government. May assessment O may dapat. assessment. Ano-ano bang Balikan mga- po natin yan kasi palaki na ng palaki ng ang palaki budget, ayuda There will come a point na talagang baka hindi And natin is it kayanin effective in reducing poverty? yan. Precisely. That is the point. Di ba, we've always been saying that reducing poverty in order to end disposing all of these things additional is to create more wealth. Are we creating more wealth with this Are we creating more opportunities? Yun ang pinag-uusapan Kasi hindi mo na kailangan bigyan ng food stamp ng mga tao kung meron silang Kumikita sila. kita sila. Nagkakaroon sila ng pagkakataon na baka on their own. Hindi na Ngayon, yung calamity po, Yan, iba yan. nabibigyan nyo ng pagkain, siyempre, nasa delikadong sitwasyon sila. sitwasyon yung mga tao na yun. Bigyan nyo ng pagkain, well and good. Pero yung food stamp, for... Hindi, ito daw ay parang food augmentation.
para sa bottom 1 million household. Kaya nga gusto natin malaman nasaan yun. Kasi we are doing a lot of the ayuda for everything Meron For peace. Meron food stamps, merong ayuda para sa CAIX, etc. and everything. Marami. Tupad. Yung mga Ito may nangyayari pa rin sa DSWD. Yung pong mga relief, yung mga family food packs. Nire-repack daw po ng mga LGU at nilalagyan ng kanila. konti lang naman. Konting campaign lang. Ayan. Distributed by, halimbawa, mayor. Ayan. Meron daw nakakarating na balitang ganyan. So sabi niya, nako, illegal yan. Ano po ba laman yan? 6 na kilong bigas, 4 na canned tuna, 2 sardinas, 4 na corned beef, 5 sachet ng instant coffee, 5 sachet ng drinks. Okay. Yun lang. Tapos, i-repack po. Ano yan nakakahon Oo. May tatak ng DSWD. Paghati-hatiin. I-repack ni Mayor. Para mas marami makikinabang. Hindi, tsaka may tatak niya na. May tatak na niya. So, Ang irarason ni Mayor doon, para ho hindi naman lahat. hindi, sira na yung kahon Diba? Ayusin ho namin. Sira na yung kahon kailangan namin I-repack. I-work out. Tama kaya yun? Para mas maraming Beneficyoan. benepisyo. Para dyan. Hindi sira ka ho, nakakita ko niyan sa Bicol Ayos na ayos ano sila, nakasalansan, nakapack sila, nakastack sila dun sa may barangay hall Hindi, election na Bagay. The election fever is. Hindi lang dengue ang ano yan. May fever. sinasabi kayo, Hindi lang dengue. pero Pati election nandyan Pero dito nag-hire pa sila ng validators para saan yun? Para kung... Validators na. 1,000 validators. Yes. Implementation sites. Ayun na nga, administrative cost yan Kasi, cost. alam nga naman bigyan mo ng bigyan. Hindi mo alam kung siguradong mahirap ba yan. Baka yung kumukuha, taga Forbes pa ng food stamp di ba? So, kailangan mo i-validate. Totoo bang mahirap yan? Yan So, kailangan mo manpower dyan. Yung administrative cost nga ng ganyan na relief, etc. can also be very, very costly. Baka yan mga mas malaki pa. Kung may validator ka pa. Job opportunities yan. Ganon. Sinimulan na raw yung ASF. Ha? Testing. Testing. Sa Batangas. Testing lang. Testing. Muna. Malaman kung hindi pa expired yung mga vaccines. Puta, ang tagal na nung ASF Hanggang ngayon, nasa testing pa tayo. Ha? Big mo sabihin, kinuha natin yan, hindi na-test? As a matter of fact, ang dapat na ginawa dyan, nung pang bago nagkakaroon ng mga na ASF at lahat, inano na ninyo yun. So ngayon, testing pa lang. Pinatay na ninyo yung mga yan at binigyan ninyo ng panibagong ayuda yung mga magbababoy by way of financing yung kanilang namatay na baboy. Ito pare, bagong balita, nagbabago na isip ng DA. Di ba checkpoint dati Yes. ng mga baboy na dinili-deliver dyan sa Valenzuela at saka sa Quezon City? Ngayon, ang proposal po ng DA, payagan na yung mga baboy na galing sa red zone o yung merong active ASF. cases ng Ng ASF na payagan na raw. Basta healthy yung baboy. Payagan ng lumabas ng red zone. Basta healthy yung baboy. Ang tindi ng discretionary powers dyan. Ang labo nito. Ang labo niya. Paano mo malalaman healthy yung baboy? May ASF nga. May ASF nga doon sa area na yon. Ang dating ang ginagawa niyan, pinapatay na lahat ng baboy doon. Bayaran nyo na sila. Para hindi Kaling na. Kaling. Ang galing naman nitong DA ngayon. Tapos- DA. Relax guidelines daw po to para hindi raw magmahal ang baboy. Nag-import na nga para nga hindi magmahal Ang lakas na ng importation natin dyan sa baboy. Workout. We will ease regulation, but we have to make sure only healthy pigs are transported. How?
How can you know? How can you possibly? You're already saying that these pigs come from... Malawakan po na kaling yan. Ganyan ang ginagawa to prevent the spread. Sinabi na ninyo na itong mga pigs na ito are coming from the red zone. Wow. Red zone na nga eh. Ano ba yan? Kasi pag kinal, pare, gastos yun eh. Oh. Bigay ninyo sa mga tao para they can rebound from the culling. Hindi ba kayo... Yun na nga yung idea dyan eh. Halimbawa, ang budget 12,000. Bigyan mo 3,000, say yun 9. Yan ang nangyayari dyan ba? Dati ganyan. 12,000 sa mga inahin. Depende sa size, di ba? Kaya nga. 4,000 piglets. 8,000 medium size. Hogs. Pag inahin po, 12. 12,000. Yan. Di laking pera mo. Yung sa 4,000, bigyan mo ng 1,000. Di say yung 3. Ganyan yan eh. Saka mag-litson na kayong matagal-tagal doon. Anong mag-litson kayo matagal-tagal doon? Doon. Kung papayagan mo yung mga healthy, dilitsonin mo na doon. Nasa red zone ako eh. Hindi nga, red zone. Paano mo nga malalaman? Katayin mo na ron. Bakit mo i-transport pa? Oo, huwag mo na i-transport. Mag-litson na kayo. Hindi, baka kailangan kumalat ng gusto yung ASF para darating yung para importation. makinabang yung mga importer. Palalain mo yung sitwasyon. Yan. Para mas may rason. Hindi ko alam kung ano ang pag-iisip meron tayo, how to go about. Lagi kayo may ulterior motive, ma-heal health, Hindi, ganito, pare. Hindi, simple lang ang solusyon dyan, kaling. Yun na nga sinasabi natin. Anyway, may indemnification naman, babayaran naman. Kaya nga, kung Dapat, bayaran. Ito Dapat. na nga yun eh. Kung may food stamp ka, okay? Ito, yung red zone na biglets, titirahin mo, ilalabas mo, pwede na. Ang gawin mo na lang, ganito. Para makakatipid ka pa na maayos nun eh. Di ba meron ganito? Litsonin mo na lahat yan. Red zone to eh. Red zone. Litsonin mo na lahat yan. Paghati-hatiin mo at lahat, etc. Bigay mo sa food stamp. Yung lechon. Lechon papa. Ano ba no? Oo. Dilata ka dyan. Ito. Lechon papa pagkain. May kaling ka. Di nakatipid ka sa kaling. Di ba? Mag-workout, tapos may food stamp ka pa. Grabe. Hindi ko alam kung why are they searching for these kinds of... Ano ba? Hindi ba established na ang protocol dyan? Di ba merong protocol ang Bureau of Animal Industry? Pagdating dyan sa Pag may nangyari, automatic, ganito ang gagawin. Bakit ang daming ganito pa? Baka pinag-aaralan namin. Checkpoint, mga ganyan, checkpoint, measures. Maliwanag na yun. Pang! Kung itong, halimbawa, may established protocol na po. Diyan. at saka identified naman yung mga magbababoy. O ito, dito sa barangay na ito, 1, 2, 3, 4, 10 magbababoy. Bayad kayo dyan. Bayad na kayo. Patayin na natin lahat yan. Baon nyo sa lupa. Sa lupa. May outbreak eh. Di ba? Hay. Paano kaya masosolve to, pare? Itong ASF na to. Trial pa lang hanggang ngayon ang Sa Batangas. At saka yung vaccine, matagal na natin. Yung vaccine, bibigay mo dun sa mga tingin mo hindi pa naapektuhan. Halimbawa, itong barangay na ito, dito yung doon mo na, ilimit mo na sa barangay na yan para doon sa barangay na susunod na barangay, yung mga magbababoy doon mo na i-vaccine yung mga, yung mga baboy doon. Hindi dito ka magbabak. Wala rin. Useless lang din yan. Ito po, ano na nga trial test daw. Mabuti na lang, nagkakandara pa tayo ngayon malaman kung si Alice ko ay nandito pa, wala na. Ay, sabi po ni Risa, Nasa Malaysia na daw. Via Malaysia, napunta na Singapore. Sabi po ng Department of Justice, nandito pa raw sa Pilipinas. Sabi po ng PAOK, umalis na rin. Meron silang information. Mukhang tama ka, hindi nag-uusap-usap itong mga to. Magkakaiba. Magkatabi kaya yan ng opisina? Hindi sila Magkakalapit yan. baka naman, yung isa English, yung isa Chinese. German, Chinese, anong mga. Meron daw impormasyon nakuha si Senator Risa Ontiveros, galing sa NBI naman to,
na si yung natanggal na mayor ng Bamban, si Alice Go, umalis na raw po ng Pilipinas noong pan July 18. Tagal na yun. Ang ginagamit niya, Philippine passport, nagpunta ng Malaysia. And from Malaysia, nagtuloy na Singapore. Paano? Bagay, wala pa naman siyang noong July 18. Wala pa siyang... Kaya pala, ang galing-galing ng ating mga pulis, hindi mahuli-huli yung mga wanted. Akala ko ba wanted to? Hindi, wala siyang kaso. Yan ang problema nga eh. Ayan. Ang kaso lang niya, Akala ko may hold departure order. mayroong, hindi, ang tawag niya, hindi hold departure yun eh. Parang Watch list. Watch list. So if you're in a watch list, you cannot be prevented eh. You're just being watched. No, well, she didn't go, hindi siya nag-commercial flight. We don't know eh. Because there's no record according to the BID. There's no record. That's Sa impossible Bureau of Immigration, wala raw Wala record silang record na umalis. na umalis siya. Talagang Disguise at... No. It's the document eh. So, gumamit na pero gumamit daw ng Philippine passport So, noon na Malaysia. So, dapat may record kayo. dapat, kung dumaan dyan sa sitwasyon na yan. Sa BI. Sa BI. Kung Baka dumaan umalis lang. Sa southern backdoor. Pwede. Hindi, bago Pwede. pa nun. Tama pwede rin. mag-chartered flight. Pwede rin. Charter flight, naka ka pa rin doon. Naka-record ka. Meron daw foreign record doon sa Malaysia Yun. na pumasok siya. Doon na... Wala ritong record ng BI na lumabas. Kaya ang DOJ, walang record na lumabas. Ang PAOK, ang kanilang intelligence, galing doon sa Nandun na. labas. Sa labas. Na Pati doon kay, pati tinanggap. kay, Hindi, yung kay Risa, NBI yun. sabi niya. Now, Now, we have to talk. yung NBI, baka ang kanilang source, PAOK din. We have to get that from NBI director, si Judge Santiago. Whether they have really... Kung saan nagpunta nagpunta muna na Indonesia. Pero Doon sa Malaysia raw, yung record, galing siya sa Indonesia at pumunta ng Malaysia. Yan. so Indonesia muna din mali. So, hindi natin ganun eh. Nilito tayo. Pero kung yung mga yung sa backdoor, conceivably rin kasi if you have naman Very porous yung backdoor na yan. kung napanood mo yung pelikula ni Gerard Butler sa The Plane. Tapos, landing kahit saan. galing sa KL, nagpunta na Singapore. Pagkatapos, galing na Singapore, pumunta naman noong August 18 sa Indonesia uli. Paikot-ikot. Paikot-ikot to. Naghahanap ng pogo ron? Nililito niya ang buong bayan. Magme-mayor doon? Wala Paikot-ikot ba ka. mga extradition hindi umuubra sa ganyan? At hindi daw dumaan na immigration. You have to establish... Talaga may masamang talangka. Oo. Yan po flight. Sabi nila. Flight risk. Yan nga, flight is a sign. Evidence Is of an indication of guilt. Kasi bakit hindi ka dumaan sa immigration? Ba't hindi ka dumaan sa formal na Ang malinis ang iyong hangarin. Yeah. Dumaan ka somewhere else. Pero sabi kasi, pare, talagang hindi aarestuhin yan. Hindi magpapahuli yan. Pababayaan na lang yan na umalis. Kasi baka magsalita pa yan. Ano naman nasasabihin niya? Baka Ibig mo sabihin, Hindi lang siya. the buck stops here, kay Go. Ibig mo sabihin, siya lahat yan, mastermind yan. nagdala. Baka marami pa Ganun ba yun? Baka marami pa siya. Sobrang galing niya. Siya lahat yan ang nag-maneuver niya. Baka galing lahat sa farm niya. Ibig sabihin, Mabigat. meron pong May nag-protect. network. May nag-protect dito. May network. Ngayon, kung bumaligtad siya at Magturo. ayun, para makapili Para makapili. Talaga. Para makapili. Wag na magturo, inguso lang Oo. Ganun lang Hindi ho si the caller lang ang talagang kasama. Marami pa ho. Paano May yan? mga iba bang O callers. para magawa mo lahat yun, pare, marami kang taong na ginamit. Yun nga, tatakbo nga O marami ka tatakbo na re-election. para magawa. Maraming taong gumamit Naging sa'yo. mayor ka, Lahat. napalitan mo yung citizenship mo, lahat. Dami niya. Nakapagpatayo ka Kaya ng ng bilyon-bilyon. Dami mong Out of nothing,
Ganun ba yun? Naging upstanding member ka ng Out of nothing. Nationalista Pero, Party. At saka ang dami mong mga naging pinsan. Ay, Nagtayo ng kung ano-ano. hindi pinsan yun, pare. Bakas lang. Bakas, hindi pinsan. Oh. Kung saan nakapagtatayo. Saan pa ba yung mga iba na itayo ninyo? Ayan. Ano bang mga businesses ang hawak ninyo? Bakit ngayon? biglang lumago ng gusto yan? Yan. Bakit ang dali-dali nyo nakakuha ng lisensya? Yan. Mga ganon. Yan. Sino mga kausap ninyo o enabler ninyo o nagdala sa inyo? In other words, Ang pag dami. nagsalita to, it will unravel a lot of of things. dirty things. It will open up a can of worms. Ay, baka hindi lang kanta. Hindi lang. Drum. A drum. of worms. Drum. Ganon. Marami. Kaya pina-scare na. Mabuti pa, pabayaan nyo na lang umalis. Ay, galit na galit ang Senado. Sila, Senator Risa. At Ba't sila magagalit? we have to investigate. Paano nakawala yan ng ano? Wala naman nangyari sa investigation. Pero we have to investigate. Kung talaga interesado kayo doon, di sana kinuha na ninyo siya. Nung pa. Dinetain ninyo siya. Kaya naman ninyo mag-detain. Ito nga, yung Hindi, tsaka demanda na agad ng kriminal. Oo. Maski na nag-imbestiga ka, i-demanda mo na rin siya. Ngayon, dada itong si Model. Ay, wala na to. Ha? Kung ako sa kanya, Huwag ka nang dadada. hindi, pupuntahan ko lahat ang kakausapin ko lahat ang embassies. O ano ba? Can you give me information about this lady? Pero yung abogado po ni Go, tuloy-tuloy ang pag-file ng mga... Yes. Parang nandito pa siya. Siyempre. kasama na sa ano yan. Gusto ko sana ma-interview man lang. Oo. Si Go. Hindi, ganito. Masabi man lang na sabihin niya mismo from her lips, ako lahat ang gumawa niyan. At wala akong kasama. Wala akong protector. Wala. Yan. Kaya niya ba gawin yan? Hindi, kung gusto niyo sa Biyernes, kung total nandito naman tayo, interview natin mismo si Atty. David. Yun. Anong gagawin niya? Ayun, siya magsasalita. Ano ba ang nangyari dito sa ano? Nasaan ngayon yung kliyente mo? Pwede ba natin makausap siya sa telepono mo? Total, ikaw nakaka-contact sa kanya. Pwede. Sabi mo, nandito siya sa Pilipinas. Sige, pwede. para matanong natin siya. Ma'am, Mayora, nasaan ba talaga kayo? Number one. Number one. Paano nyo nagawa lahat siya Yan. mga sinasabi? Kasi pag-interview natin... Hindi nga, denial niya, mali yung mga sinasabi nila na siya ay natural na Pilipino. Yun ang kanya storyline eh. At lahat yan, naitayo niya sa pawis. Ano to? Dugo at pawis. Sipag at tsaga. Yan. Meron Lumaki siya sa farm. Yun ang storyline. Meron mga tumulong sa kanya pero lahat yun ay talagang napag-isipan niya na mabuti. At siya ay nagtyaga. Pero may tumulong din. May tumulong. So wala kang protector. Hindi ho masasabing protector itong mga ito. Saka kumuha ng kapital. Tumulong nga ho eh. Sino itong mga tumulong sa'yo? Ayun ang problem. Alam po nyo, Malapit ba yan kag ganito? Malapit ba yan kay ganyan? mahirap naman ho magsalita dahil ang pinag-usapan ho namin at yan naman ay sinumpaan ko na hindi ho ako magsasalita tungkol yan sa mga tumulong sa akin. Basta natulungan nila ako. Ayan. At naitayo ko po ito. Yan, sa public, sasabihin niya yan. Paano kung may kaso na siya at nakakulong siya? Baka iba na mga deklarasyon yan. Baka kumanta na ng gusto yan. My way pa kanta. Hindi ba? Yun ang nakakatakot. Kung ikaw, kasama dyan sa sindikato na yan, baka maidawit ka pa ni... Mabuti pa. Tulungan na lang kita lumabas. So, kasi 9:30 na ng umaga dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Oh, carambola.
ang bola. Wala sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Laksamana. Munti ko masabing Bones ulit. Bones Hindi ulit. naman. At Jonathan De La Cruz, good morning ulit sa inyong lahat. Morning. Morning, good morning. Good morning, good morning. Tinatanong ko si paring Conrad kanina, kung saan ba itong 4-pointer na ito ng PBA? Mas malayo sa 3 points, malayo halos, pero wala na sa gilid. Doon na lang, dito lang sa atin yan eh. Pautot. Ay, hindi. Well, hopefully that will Pampagulo. stimulate at ma-excite ulit ang mga fans. Sa 4 points? PBA. Ganon. May nakita kang footage sa YouTube. Kailan ba dumating Si itong Nesty PBA? Petesio, bumisita sa PBA. May tiktik din babato ka ng bola sa audience. Ayaw na nilang pakita yung audience. Pinakikita na lang nang babato siya ng bola dahil Sa tao. So, binabato niya yung talagang... Sa 2026, Tao talaga. mag-50 years na yung PBA. PBA na yan. Magmula nung nagsimula yung PBA na yan, pareho pa din yan. Ang format. Sayang. May 4-point play nga eh. 2 seasons. Pare-pareho pa rin yung team. May reinforced. Okay. 50 years. So ngayon, nag-invento sila ng bago 4-point play. Wow. The best. Nawawalan na rin ng audience, no? Dapat Wala maghanap na. ng iba pang paraan. Wala na, audience. Iba pang paraan kung paano ma-excite. At hindi po mababago yan. Minsan it takes, tingnan mo yung sa WNBA, dumating yung si Caitlin Clark, isang tao lang. Na-excite niya bigla yung league, Dapat ganun eh. But ang dami naman mga galing na player. Then, pumunta sa volleyball eh. Pumunta sa Ang mga volleyball. as far as team sports is concerned. Number one, kung analyze nyo, they're trying to change the game. Na para ma-excite ang tao, yung ba 4-point play, may excite ang tao dyan. Baka hindi, pukulan dun eh. Baka naman Ang appeal ng basketball yung fast pace. puro peka. Fast pace, Dapat makaisip Saka ka ng change the rules para maging fast-paced. Yan ang brand ng Philippine basketball. Mula't mula hanggang ngayon, yung pa rin. Yung pa rin. Hindi nangyayari yan. So, hindi sa rules ngayon ang change. Okay? Ang ngayon, yung yung drawing capacity na stars. Drawing pa. Hindi po mangyayari ang drawing capacity na stars kung iisang venue mo. Yun at yun din ang mga tao manonood eh. Bagay. Okay? Ano ang ganda halimbawa kumita ka? Tignan mo ang style ng NBA. Di ba? Iba-ibang lugar. Yan ang ginagawa ni Manny Pacquiao do sa kanyang MPBL. At yun, mas marami nanonood na in person. Kapag marami in person nanonood, pag in-analyze mo, darating na dyan yung TV coverage. Magkakaroon ng public interest. Ang NBA, ang PBA kasi, nagkaroon lang ng token. Nasa labas. Na lumabas. Panaka-naka, Davao. Hindi nagkaroon ng permanent na... Hindi nag-evolve ang PBA. Yun at yun pa din. Okay. Kasi, ganito po ang teorya na mga management gurus na pag nag-consult ka. Yung PBA kasi, yung representative ng mga businesses sa PBA, kahit anong mangyari, kikita yung mga yan. Sahod sila eh. Di ba? Pero kung ikaw ang manager, halimbawa, ng isang franchise kamukha ng Warriors, Gagawa ka ng paraan. pag walang paraan, walang kita yung Warriors. Hindi ka kikita. Itong mga to, sandal ka dun, halimbawa, kay MVP sa San Miguel. Sandal ka Yun na. Kahit anong mangyari dyan sa PBA, may sahod ako. Hindi babagsak yung San Miguel. Yun Diba? ang problema dyan. Ang sama nung setup, walang incentive na pagalingin. Magawa ng iba. Pero alam mo, So, ginagawa po ng mga PBA governor, mag-iimbita ng media sa Paris. ayan. Tapos, i-build up sila ng media. Ay wala yun. Hindi mangyayari. The funds will not go there. Yan ang problema. Pero tingnan mo, yung yung UAAP, biglang umusbong din eh.
Hindi, yun naman merong ano kasi. Yung kasi bago ng bago ang player. At saka partisan, yung mga... Kaya nga. Yun na nga yung support base Yun na na doon. yung support base. Tama yun. At saka bago ng bago ang player. Oo. Sa PBA, yun at yun pa rin ang nakikita. kung ang support base mo galing lang dito sa area na ito, yun na yun. Wala na yun. Tapos na. Mamimili na ng mga games. So, dapat ang PBA patay na. Kung free market ang susundin mo. Pero hindi Supportado ito. Sinusuporta ng mga Supportado businesses ito. yan. Supportado ito. Pero pinag-aralan nila. Are they getting their money's worth? Suportado ng business, yun at yun na lang. Yun ang yun lagi nagcha-champion, yun at yun lagi ang runner-up. And then, in terms of nakukornehan media ka mileage, nababawi ba nila yung kanilang gasto? Oo. Kaya at one time, nag-attempt Sooner yung or PBA later, oo. na maging kumpanya dyan ay mga consumer goods. Di ba? Kaya nga, Maraming ganon. hindi rin pinatulan ng mga consumer goods kasi pinag-aralan ng kanilang tatalas ng lapis. Oo. It's not worth the money that you're spending. Prestige na lang or what? Hindi mo na, Hindi mo na, naawa ka for the love of the sport. napupurol na ngayon kanilang lapis eh. Paano napupurol na? Ngayon, yung 4-point play, 4-point play. nagiging controversy pa na hindi dapat na walang katuturan. Hindi dapat nangyayari yun. Di 4-point play, okay lang. Di ba? Pero walang katuturan yung 4-point play. Ibig mo sabihin, gagamitin yan madalas. Dati nga yung 3-point play, hindi naman naniniwala until Steph Curry came around. Dati hindi naman talaga yan ang main weapon eh. Pero ngayon, yan na. Oo, ngayon, yan Pati malaking tao tumitira ng 3-point play. pati big men. Men, tumitira. Doon nga sila nakakayari eh. Imbis na sumusot nag-3 points. Paano kaya yung 4-point play naging controversy? Yung formula binanggit mo kanina, yung women's laro na volleyball, ano yung formula nila? Oo nga eh. I have to bago admit, eh. they're nicer to watch, actually. Saka yung volleyball, lumilipat-lipat ng venue yan. Tapos ang Hindi adept lang nila yung sa isa. social media, yung mga player. Tapos bago, exciting. Exciting. May action kasi. Makikita mo yung... passion. Mapapasigaw ka nga eh. Kapag, yung lalo na, yung matagal Tsaka na yung... Meron akong mga kilala, nanonood sila kahit na hindi sila affiliated dun sa team na yun o sa eskwela na yun. Hindi support. Oo, tsaka kung makasigaw, talagang wild sila. Hindi hindi ito yung babae, lalaki. Hindi ito yung mga DOM. Hindi. Siyang mga mga babae, volleyball. women. kasi marami sex. Marami DOM. Pero yun talagang wala na siyang pakialam kung sino na nanalo. Oo, wala. Yung ang kaibigan ko, batang-bata pa. Batang-bata naging DOM. Maaga-aga eh. Maaga-aga na bata. DOM na kagad. Mapunta lang sa volleyball court. Okay. Ay, nako. Ngayon po, Akala ko sasabihin ni Paring Conrad. Ngayon po ang start ng Democratic National Convention sa Amerika. Sa Amerika. Gulo. ngayon ba ang start? Ngayon, today. Diyan ba yung magte-turnover si kay Wala na nga, wala na. nagkakagulo na sila eh. Ang laki, anti din ng protesta doon. Yung mga anti-Israel protesters, nandun doon lahat sa Chicago. Pare. Iba na ngayon ang Amerika. Buong mundo Iba na ang issue. Iba na ang workout. Nasa labas ng Amerika. Bakit involved ang Israel? Hindi, binabanatan sila. Ang lakas ng anti-Israel na protest. Kasi grabe naman yung mga photo, yung Kasi sinasabi nila, tablo eh, ang sinasabi nila, itong Democratic ang base ninyo, kami. Kami, ang base ninyo. Na anti-Israel. Hindi, ang sinasabi nila, hindi nyo kami pinapakinggan na. Iba na ang yung, you have already turned your back on us. The working people, etc., etc. So ngayon ang convention. Ngayon ang convention nila na workout. Meron akong balita, yung Philippine Ports Authority, parang Joel, magpapabid out ng kontrata for the port to develop the ports of Zamboanga del Norte. Isa to sa mga mahirap na sinasabi natin ba yan. At
Southern Leyte. Maasin. Ayan ba Southern Leyte, nandiyan yung Ormoc? Hindi pa. Chartered, Pero magkakalapit. Chartered City Ormoc. Magkakalapit. So, maganda-gandang project to. Yung sa Southern Leyte, yung Limasawa Port. Alam niyo naman kung ano yung Limasawa. Diba? Limasawa Island. Diyan Yun yung controversial na pinagsabihan na don't first mass. first mass daw dyan sa Limasawa. Kinokontest yan ng... Agusan. Agusan ba? Yes, ayun. Pati, Eastern Samar. Eastern Samar, Humonhon. Kinokontest nila. Kasi Humonhon sila unang naglanding. Linggo yun. Alam nga naman hindi magmisa. Ngayon sa Limasawa, yung Agusan naman, Sabi nila, doon talaga. Sa totoo lang, yung sabi nila. gano'n. Sa Agusan. Yung sa Zamboanga del Norte, yung Dipolog Sindangan. Sindangan. Sindangan Port in Zamboanga. Malaki-laking mga investments, 500 million. Sana nga ma-develop to, matuloy ito. Gano'n kaya bilis kaya ito? Siguro mga 1-2 years matatapos. Ngayong August na po ang bidding eh. Okay. Sindangan at saka sa Limasawa. Limasawa, rehabilitation ng ports. Tsaka expansion na rin siguro. Expansion na rin yan. Para ma-work out. Ang problema natin kasi, kung walang port, di walang negosyo. Ano pa? Islands tayo eh. Tapos Island walang pa ports. naman tayo. Hindi pa naman. Hindi, ang nangyayari dyan sa Sindangan at saka municipal ports lang yan. Yung maliliit, bangka-bangka, hindi nakakadaong doon yung mga malalaking barko. Okay. Yan may mga ports din. Merong ports, pero maliliit. hindi. Yung mga roro, hindi pwede. Ay, hindi kaya yun. Hindi Hindi na kaya yun. So baka kaya mga 500 million ang mga halaga eh. Yeah. Sino mga nagbibid? So we don't have a shortage ng mga Marami bidders na talagang Mag-ooperate ng yung who can actually build, expand the sports. Ang Kaya ICTSI, Di ba dati nag-failed bidding kasi dati yan? I remember it. ang ICTSI, maraming hawak ng local ICSTI. ports eh. Yung Gensan, kanila yan. Hindi nga, Kasi kaya yung kapapabid- international port na rin yung Gensan. Magiging kasi yun eh. Container port pati at lahat. Pero itong mga ito, marami tayong Marami tayo Yes. contractors. Hindi lang ICSTI. Marami. Yung terms of preference naman maayos naman. Walang mga nakamaleta na darating na lang. Walang ganon. Anong nakamaleta? Hindi naman, yun, may remieta. May mga martilyo ba yun? Hindi ganun yun. Hindi, okay. Big time yung Big contract. time yung contract. May mga i-develop na crane yan, Yan, mga ganun. mga ganon. Kasi maski ang number one problem natin dito, napakamahal ng ating shipping. Shipping, yes. At may kinalaman doon, yung outdated na ports. Dapat ito modern to, yung cargo handling, passenger, roll-on, roll-off, mga ganyan. Kasi mag-i-invest ka ba sa shipping kung wala ka naman mga ports? Dapat pagsabayan na nila yan, yung fleet modernization ng ating mga barko at saka yung port modernization. Total, isang department yan, Department of Transportation lang yan eh. Kasi yung mga main cities natin, hindi ka pwede mag-drive. Isang problema natin yan yung, because we're an archipelago, ang hirap. Hindi halimbawa kamukha ng Thailand. It's one contiguous area. Vietnam. Parang ganun. Oo, ganon eh. Yung mga Drive ka lang from north to south. Pwede ka na. ang model talaga natin, ang pinaka-model natin dapat talaga is Indonesia. Okay. Tayo nagkakatugma eh. Sila 13,000 eh. Island. Tayo 7,800. So nagkakatugma. Pero malalaki yung landmass din ng Indonesia. Kaya nila. Malalaki. Hindi yung atin, medyo, ang malalaki lang, Luzon, Mindanao, tapos yung Visayas, medyo fragmented eh. Pero malalaki rin dapat tayo at Di sports okay sa akin to. Yun ang sinasabi natin, island by island sana ang natin pag-ayos. Kasi Luzon, Mindanao, Samar na susunod eh. Oo. Nalalaki yan. Lalaki yan. Leyte, malaki yan. Mindoro, Panay Island. Malalaki na rin yan. Maski Negros, malaki na. Negros, Island, Bohol. Malalaki na rin eh. So kung ang development natin na island by island na merong interconnectivity, maganda.
The connectivity doesn't may have to be land bridges eh. Yung No, ports nga na mga Ports modern, lang, ports. roll-on, roll-off. Na magaganda okay yan yung mga ship Oo. mo. Yan naman ang dapat na mangyari. Yan eh, dapat ba, Maharlika Fund ba yan? O si DECGO ba yung kailangan Hindi, infrastructure? pwede. Ang mahalika raw sa bubuhos sa Clark. Clark. Yung Yan Clark. alam mo, nandiyan na naman tayo. Ibubuhusan natin yung mga certain areas Na binuhusan na na. Binus. Tapos makakalimutan alam yung mo, mga magiging, Bubuhos daw sa Clark, pare. alam mo magiging ang magiging net na naman diyan, pinataas mo lang yung land value pero hindi ka nagdagdag ng productive activities. Pinataas mo lang yung land value, parang BGC. Oo. Oh, binuhusan mo yan. Ang naging mo, Dumami lang ang mayaman. Hindi pa. Lumaki ang yaman ng mga mayayaman. nag-land valuation, etc., nagbago lang kayo ng valuation na, yun na. Malay mo, yun talagang purpose ng Maharlika. So how do you produce productivity? Para sa Anong mga real activity? estate. Hindi mo Dapat may naiintindihan, manufacturing, pare, may... Yan talaga ang kanilang... It is a real, this is Yan a real ang estate. kanilang mission sa buhay. Yan. Bubuhos. Kaya sa Clark, gagawin nila yung mga landfill, titirahin na nila yan. Gagawin resort, golf course, casino. The best. Ang Clark is a real estate venture. It has always been. Kung bubuhos ka dyan, so real estate venture ka na rin. Bakit hindi doon sa pharma? Hindi pwede. Sa Tarlac, may pharma economic zone. Nililipat Manufacturing. Na yun. Nililipat nila sa Clark. Manufacturing. Yung mas malaki yun lang sa Clark. Ganon? Real estate, hindi Okay lang yan, production. kung mayroon tayong, palagi natin sinasabi yun eh. Kung yung mga productive areas or production areas natin, ganun din ang buhos natin. Para yung mga yan, mga hubs, etc. and everything, logistics hub, ito, okay lang. Okay, nagsalita po si RSA sa isang round table discussion tungkol sa airport. Magte-take over na sila. Magtatayo daw ng ramp magmula sa NAIA Expressway papunta doon sa Terminal 3. Diretso na. Malaki-laking investment to. Bilyonan to. Okay, ramp. NAIA Expressway. Dinig ko lang naman. Yung Terminal 3 kasi talaga yan, fitted for international flights. Ano ba nangyari dyan? Bakit naging domestic lang yan? Nagka-problema po ng legal yan eh. Di ba? Nagka-demandahan niya ang panahon ni GMA. Okay, yung Fraport. Yung ano to, Pigs. Oo. Yung local counterpart niyan. Sinacheng. Sila Cheng, tsaka yung Pabor, dinimanda nila GMA dahil overpriced and totoo naman, everything nagkaroon ng settlement. Pero habang may gulo po, binuka siya airport na yan. So ano nangyari? Takot yung mga international airlines na gamitin yan. Kasi kung may kaso, medyo delikado ka sa mga moves like garnishment, mga ganun. So ayaw nila. So they stayed at NAIA 1. Yung Terminal 1. So para magamit yung sayang naman, ginawan domestic. At doon nagkababoy-baboy na. Ayos Terminal pa yan 3 eh. na. Kasi pati Ang gagawin po ng SMC Infra, talagang i-fit na yung Terminal 3 na yan na for international. Pati yung contractor nga dyan, nag-away eh. Yung Japanese contractor. Ayaw ibigay. Ayaw bigay mo. Yung computer design. Lahat. Pati yung as-built. Di ba dapat? Pero talagang ang kanya make-up, bagay sa international flights. Okay? May mga concourse. Kumpleto sila. May gates. Okay? So, yan po ang babalik gagawin na San Miguel. Matindi rin yung traffic. Kaya merong daw off-ramp access to NAIA na gagawin. Yan. Maganda-ganda to. Pero, yun pa rin ang problema ng ating NAIA. Limited. Iisa ang runway. Masusolusyonan ba yun? Well, Meron sila. ang solusyon na lang po, ang gagawin niyan, magtatayo ng panibagong concourse doon sa kung saan nandun yung Philippine Village. Okay, kumbaga parang additional
airline. Pupunta doon at doon paparada yung mga sasakyan, yung mga eroplano. Pero yung flight frequency, yung events, take-off and landing, Pero yung mahihirapan daw baguhin yun dahil iisa lamang ang runway. yung sa Philippine Village, Yun. aayusin din nila yun. Pati yung perpendicular, meron ding Pwede expand. i-expand nila para Mga domestic pwede rin. pwede mag-take off at lahat. At tapos yung papunta sa Philippine Village, one big parang Taxiway. taxiway at saka pupunta na rin doon yung yung mga halimbawa sa halip na dadagsain mo yung mga stores doon sa kung saan terminal, dito na. Mas maganda, mas planado. Mas planado yun. Hindi magugulo na kung saan ka pupunta. Well, the point is, meron po mangyayari dyan sa airport. Meron na nga binukas na lounge for OFWs. Dalawa. Dalawa na ba? Paano yun? Hindi ako OFW. Hindi ako pwede ron. Hindi siguro, no? Hindi, ako gusto ko lang sana yung landing base, yung ano ba tawag doon? Tunnel. Sana magamit na. Kasi nakailang sakay na ako, pirming yung bus. Alin tunnel? Yung para makapasok. Ay, yung gates. Yung gates. Oo. Ngayon, I mean, hindi ko pa, tagal ko lang yatang hindi nakakagamit noon. Pirming yung bus, sasakay kayo papunta sa eroplano. Sila nga lahat Tapos yung bus, ilan yung na nga lang yun. kailangan puntahan ng bus, dadaling kayo sa kabilang dulo para sa disembarkation. Ilan na nga lang yun. Problema Ba't ganun? Ngayon lang ayusin yung mga Tubes pala, tubes. ngayon lang ayusin yun. At the same time, mayroon framing proposal yung isang grupo na maglalagay ng parang monorail. So, may Na bagong, dating tinanggal, dati sa bidding nung unang... Tunnel naman yun eh. may bagong term na ngayon pag Sana. ang Department of Tourism. Dahil hindi po nila maabot-abot yung kanilang target. Bakit naman Plus lang, meron 707 million. Oo. 7.7 million Hindi, pala. babaguhin na raw ang 7.7 term million. yan. Magiging moving target na yan. So, pwedeng bumaba. Kasi hindi nila matama-tamaan. Hirap moving target. Parang target. Pwedeng bumaba. Yan. Parang target shooting. Para kasi Lito Lapid, kailangan magaling kang moving target. Mas Moving mahirap target. tamaan yun. So, dinadaan tayo dito sa magic na salita. Mahirap tamaan yun. 10 o'clock na. Kita-kita ulit tayo bukas dito, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Sa ngaran ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ayan na po! Eto na po! Naku, Blue Blazer. Tingkan sa mata. Ang Blue Blazer, bagay ba yan sa bangos sardinas? Hindi ba? Hindi pwede. Kailangan po... Andito na ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Alright! Karambola, karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.